Hindi mo ko iniwan. Tinanggap mo ko. Inalis mo ko sa madilim kong buhay at binigyan ng halaga ang buhay ko ngayon. Salamat. Tinanggap mo ko ng buo. Mia Moore Tales present Miss Lawyers, Unexpected Love Next Door. Written by Banalicious. Isang family law attorney si Lily. Isang sikat at kilalang abogado. Halos lahat ng kasong hinahawakan niya ay naipapanalo niya. Ngunit dahil sa sunod-sunod na pagbabanta sa kanyang buhay, napilitan siyang magpakalayo upang protektahan ang sarili. Tulungan na kita, ma'am. Sabi ng isang security guard na lumapit sa kanya. Naputol ang kanyang pag-iisip sa paglapit nito. Thank you, sa third floor ang room ko. Nakangiting sabi ni Lily habang tinutulungan siya ng security guard na buhati ng kanyang mga gamit. Alam ko po, ma'am. Ikaw po yung bagong lipat na sinasabi po ng tenant. Welcome po pala, ma'am. Ako po si Pitoy. Matagal na po akong security guard dito. Pagpapakilala nito sa kanya. Ako naman si Lily. Habang paakyat silang dalawa ay bigla siyang nadulas at nabitiwan ng mga dalang gamit. Dahan-dahan ka lang po, ma'am. Nasirang elevator kaninang umaga kaya hindi po natin magagamit. Sabi ni Pitoy. Napatigil siya sa pagpulot ng mga gamit nang may tumulong sa kanyang isang maskuladong lalaki. May tattoo ito sa kaliwang braso. Tulungan na kita. Saan ba to? Tila inaantok na tanong na lalaki. Sa third floor, salamat. Sagot ni Lily. Kakauwi niyo lang, sir? Pagkausap naman ng security guard sa lalaki. Oo, Manong Pitoy. Sagot ng lalaki. Hindi na niya naitanong ang pangalan nito, hindi rin naman ito nagpakilala. Makalipas sa 5 araw, habang katawagan ng kaibigan, ay hindi na niya mapigilan ng inis. Nasa apartment na siya at nagpapahinga kahit hindi naman siya pagod. Bored na siya roon. Ako ba nakagawa ng kasalanan para ako magtago? Hindi na nahiyan taong yun. Inis na sabi ni Lily sa kaibigan niya. Para sa kapakanan mo naman yan, Lily. Huwag ka na magmatigas dyan. Sabi pa ni Dana. Napairap na lamang siya sa kawalan at sumilip sa bintana. Napatigil siya na makitang isang lalaki na naglalakad palapit sa isang pusa at binigyan niya ng pagkain habang hinahaplos ang balahibo. Pamilyar ito. Ito yung lalaking tumulong sa kanyang magbitbit ng gamit nung bagong lipat pa lang siya. Hello, nandyan ka pa ba? Tanong ni Dana. Pinatay na niyan tawag at nakangiting pinagmasdan ng pusa at ang lalaking nasa ibaba. Napatigil siya nang tumingin ito sa kanya. Ngumiti siya at kumawahe. Hi, ako si Lily. Nakangiti niyang pagpapakilala. Ngunit hindi man lamang ito sumagot. Napanguso na lang siya. Gusto niyang malaman kung kapitbahay ba niya ito. Ang boring dito. Inis niyang sabi. Nag-jogging na lang siya pagsapit ng hapon. Pagkatapos ay nakipag-usap siya kay Ma'am Pitoy. Maganda po yan, ma'am, para healthy po kayo. Nakangiting sabi ng security guard. May anak ka po, Mang Pitoy? Pagbubukas niya ng usapan, kahit na sa totoo lang ay may iba siyang pakay. Oo ma'am, kolehiyo na ang dalaga ko, tapos engineer na yung panganay. Proud na sagot nito. Nakaka-proud naman po. Nga pala, Mang Pitoy, naalala niyo yung lalaking tumulong sa akin nung kakalipat ko lang, 5 days ago? Taga rito lang po ba yun? Pagbabago niya ng usapan. Si Ethan. Taga rito lang yon. 5 buwan na yun nangungupahan dito. Bakit? Crush mo? Maraming mga dalaga nagkakagusto sa kanya. Talaga namang makisig at gwapo si Ethan. Mabait pa yun, hindi madamot. Pagkukwento ni Mang Pitoy. Mas lalo niyang gustong makilala ang lalaki dahil doon. Nagpasalamat siya sa gwardya at bumalik na sa kwarto niya. May kapitbahay kaya ako? Bakit palaging nakasara to? Pero may nakasampay namang mga damit sa balkonahe. Bulong ni Lily sa sarili habang nakatingin sa saradong pinto na katabi ng kanyang apartment. Kibit-balikat na lang siyang pumasok sa sariling apartment. Maaga siyang nagising kinabukasan para sana mamalengke nang nakasalubong niya si Ethan na halatang inaantok pa. Hi! Mahina niyang pagtawag sa atensyon nito. Pero mukhang hindi nito narinig ang pagtawag niya dahil dumiretso lamang ito sa kabilang pinto at pumasok.
Magkatabi lang kami. Kapitbahay ko lang siya. Mahina ngunit excited niyang sabi. Ikinalma niya ang sarili. Hindi makapaniwala sa ginawa niya at sa kung gaano siya kasaya. Ngayon lang ulit siya nakaramdam ng excitement simula nung naging abogado siya. Dahil sobrang bored na si Lily sa loob ng bahay niya, ay nagbalak siyang tumambay at uminom sa malapit na bar. Habang umiinom, ay napansin niyang isang lalaking nakaupo sa unahan. Tila may sariling ring light dahil lumiwanag ito sa kanyang paningin. Ay, ang gwapo mo, Ethan. Bulong ni Lily sa sarili. Kaya pala hindi kita lagi nakikita at nakakasalubong. Dito ka pala nagtatrabaho sa bar. Nag-enjoy siyang pakinggan ang tugtog ng gitara at ang malambing nitong pagkanta. Hi miss, may kasama ka? May isang lalaking lumapit at sumira sa magandang moment niya. Meron, yung kumakanta. Boyfriend ko yan. Nakangiting sabi ni Lily. Hindi naman siguro kakalat ang sinabi niya. Ilang beses ko na narinig yan, miss. Sikat talaga yung si Ethan dito. Sabi ng babae na kagusto sa kanya, huwag ka naman sumali. Sayang kasi, ang ganda mo. Nakangising sabi ng lalaki. Namumula na mukha nito sa sobrang pagkalasing. Hindi na lamang niya ito pinansin, pero bigla itong umupo sa tabi niya at umakbay. Itinulak niya ito papalayo sa kanya. Ano ba? Inis na singhal niya rito. Nanggugulo ka na naman. Natigilan si Lily nang marinig ang malalim na boses ng isang lalaki. Nakikialam ka na naman. Girlfriend mo raw, totoo ba? Mayabang na sabi ng lalaking lasing. Napapikit na lang siya sa sobrang hiya. Hinihiling na sana'y bumukas ang lupa at lamunin siya. Girlfriend ko nga. Sagot ni Ethan. Nalaki ang mga mata ni Lily at napatitig dito. Umalis naman na lalaking nangulit sa kanya. Magpapasalamat na sana siya nang biglang umalis si Ethan. Kaya ko namang protektahan ang sarili ko. Nakangiting pagtataray niya at nang mapansing papalabas na si Ethan ng bar, ay mabilis siyang sumunod dito. Uuwi ka na? Ang aga naman? Pangungulit niya. Gabi na, hindi ka pa uwi? Mahinang tanong na lalaki. Kilala mo ko no? Nakangiting tanong niya. Siyempre, magkapit-bahay tayo. Kunin mo to, iatid kita pa uwi. Patapong ibinigay nito sa kanya ang isang helmet na mabuti ay nasalo niya. Nakangiti niya sinuot ang helmet at umangkas dito. Hindi naman ganong kalayong bar sa apartment, pero dahil hindi na safe, dahil malalim ng gabi, ay mas mabuting sumabay na kay Ethan. I'm Lily. Nakangiti niyang pagkilala na makauwi sila. Alam ko, nagpakilala ka na dati. Sagot nito na naunang pumasok sa entrance ng gusali. Kilala naman pala niya ako pero kung makaiwas, wagas. Bulong niya sa sarili saka sumunod dito. Dumiretso lang si Ethan sa apartment ito. Hindi man lamang siya tinignan kung nakasunod ba siya. Simula nung encounter nilang dalawa sa bar, ay palagi ni siyang nagtutungo doon para panoorin ang pagtugtog nito. Isang araw, nakipagkita si Lily sa kaibigan niyang si Dana sa isang cafe. Libre mo to ha, wala akong sweldo ngayon dahil wala akong trabaho. Paalala ni Lily. Libre ko yan, pero wag mo akong lokohin, babaita ka. Kahit wala kang trabaho, alam ko marami ka pa ring pera. Ano ba kasi nangyari? Nagulat na lang ako, bigla akong sinabihan ng daddy mo na hanapan ka ng apartment na malayo. Tapos sinabi lang sa akin na may nakabangga kang malaking tao. Ano ba talaga nangyari? Sunod-sunod na tanong ni Dana. Napabuntong hininga siya. Uminom muna siya ng kape bago tumingin ng diretso sa kaibigan. Ganito kasi yun, Dana. Lumapit sa akin ang asawa ng mayor para sa annulment nila. Marami kami nakalap na ebidensyang pinapakita na inaabuso siya, pisikal at emosyonal. Bilang abogado niya, ginawa ko lang trabaho ko. Namanalo kami. Naging maayos naman sa umpisa. Pero kalaunan, sunod-sunod na natanggap kong death threats. Saglit siyang tumigil. Inalala ang mga nangyari. Sanay naman ako sa mga pagbabanta. Pero iba to eh. Hindi to katulad ng dati. Kaya nga ilang buwan ako nasa ospital dahil binanggan sa sakyan ko. Mahinahon ngunit mabigat niyang dagdag. Napailing si Dana. Ay, thank God, hindi ako nag-lawyer. Kahit pala family law attorney ka lang, may banta pa rin sa buhay mo. Akala ko sa criminal lawyers lang may ganyan.
Sumandali ito sa upuan at tumingin sa kanya na may pag-alala. Kaya Lily, alam kong bored ka na rin sa apartment mo pero kailangan mo muna manahimik para sa kaligtasan mo. Alam mo, magbubukas ako ng cafe malapit dyan para naman may mapuntahan ka at hindi ka mabagot. Bahagya siya napangiti. Free ka bukas, diba? Siyempre oo, bakit ko pa ba tinatanong? Natatawang sabi ni Dana. Susunduin kita, kailangan ko ng tulong mo, may gagawin tayo. Nagpatuloy pa ang kwentuhan nilang dalawa hanggang sa lumamig ng kape sa kanilang mesa. Ngunit sa kabila ng magaan na usapan, hindi pa rin tuluyang nawala sa isip ni Lily ang bigat ng mga banta sa kanyang buhay. Pag-uwi niya ng gabing yun, hindi niya maiwasang mapalingon sa bawat sasakyang dumaraan sa kanyang likuran. Bahagya niyang hinigpitan ng hawak sa bag. Tila ba anumang oras ay may susunod sa kanya. Pagdating sa tapat ng apartment, napansin niya si Ethan na muling pinapakain ng isang pusa. Tahimik lamang ito. Tila walang pakialam sa paligid. Nang makaalis na si Ethan ay saka siya dahan-dahan lumapit. Gawan kaya kita ng bahay, marunong ako niyan. Mahinang sabi niya sa pusa na para bang naiintindihan siya nito. Sa sobrang pagkainip, naganap siya ng mga karton at lumang kahoy na pwedeng gawing maliit na silungan. Isa-isa niyang inayos sa mga yon kahit hindi siya sanay sa ganoong gawain. Malapit na siyang matapos nang biglang bumuhos ang malakas na ulan, ngunit hindi yun naging sapat na dahilan para tumigil siya. Diyan ka lang ha, sabi niya sa pusa na nakasilong na. Konti na lang. Napatigil siya na mapansin ng isang payong na biglang nagsilong sa kanya. Baka lagnatin ka, mahinang sabi ni Ethan habang pinapayungan siya. Saglit siyang napatingin dito. Hindi niya inaasahan na babalik ito. Bahagya siya napangiti at muling tinapos ang ginagawa. Iniligay niya sa gilid ang maliit na bahay at marahang binuhat ang pusa. Tahimik na nakasunod si Ethan. Patuloy siyang pinapayungan. Yan, tapos na. Nakangiting sabi ni Lily. Tara na. Magkasabay silang naglakad pabalik sa apartment. Tahimik ang paligid. Tanging patak ng ulan ang maririnig. Pagdating sa harap ng pinto ay hinarap niya ang lalaki. Paano mo nalaman na nandun ako? Tanong niya, pilit pinapahaba ang usapan. Ngunit hindi siya sinagot nito. Tumingin lamang ito sandali bago tumalikod at pumasok sa sarili nitong unit. Napanguso siya, ngunit kahit na ganoon, hindi tuluyang nawala ang ngiti sa kanyang labi. Sa kabila ng katahimikan nito, ramdam niyang pag-alala nito sa kanya. Kinabukasan, inaasahan na niyang magigising siya sa ingay ng kanyang kaibigan. Hoy, tanghali na bruha! Maingay na sigaw ni Dana. Ay, sana pala hindi kita binigyan ng duplicate key. Reklamo ni Lily habang nagtataklob ng kumot. Maligo ka na, magluluto ako para may makain ka. Dali na, marami pa tayong gagawin eh. Hinila nito ang kumot niya bago nagtungo sa kusina. Wala siyang nagawa kundi ang bumangon at dumiretso sa banyo para maligo. Paglabas niya, naamoy agad niya ang bagong lutong pagkain. Saktong tapos na ring magluto si Dana. Ang gulo na bahay mo, Lily. Diyos ko naman parang hindi babae. Paninermo ni Dana habang nag-aayos ng mesa. Parang si Mami ang ingay. May tagalinis naman ako every week. Bukas pa yung pupunta, no? Sagot niya habang inaabot ang plato. May tagalinis ka man o wala, you need to know how to clean. Kababae mong tao kaya wala ka pa ring jowa eh. Wala ka na nga sa kalendaryo, girl. Sabi nito sabay taas ng kilay. At least hindi ako naanal. Pangasar niya rito. Bla bla. Naiinis sa sagot ni Dana pero napangiti rin. Napailing na lang si Lily habang kumakain. Kahit maingay at mapang-asar ang kaibigan, alam niyang ito rin ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi siya tuluyang nalulunod sa takot at pag-iisa. Pagkatapos silang kumain, dumiretso sila sa isang maliit na building kung saan itatayo ang cafe nito. Tahimik niyang pinagmasdan ng espasyo. Bare pa ang loob, amoy pintura at kahoy. Ngunit sa isip niya, unti-unti na yung nagkakaroon ng buhay. Tinulungan niya si Dana sa pagpili ng design.
Mula sa kulay ng pader hanggang sa ayos sa mga mesa. Doon kasi siya madalas tatambay, kaya gusto rin niyang maging komportable ang lugar. Halos buong araw siyang abala sa pagtulong. Sa kabila ng pagod, may kakaibang gaan sa pakiramdam niya. Kahit na papano, may pinagkakaabalahan siya. Hindi tulad ng mga nakarang araw na nakakulong lang siya sa apartment. Iniisip ang mga banta sa kanyang buhay. Saglit siyang napatigil at napalingon sa labas ng building. May dumaan na sasakyan at hindi niya maiwasang sundan yon ng tingin. Hindi pa rin pala siya tuluyang panatag. Malapit ang opening ng cafe. Grabing effort mo ha. Ilan linggo mo rin akong tinulungan. Natutuwang sabi ni Dana. Hoy, hindi libre ang serbisyo ko. Dahil tinulungan kita, libre dapat lahat ng order ko. Mataray na sagot ni Lily. Ni hindi niya nga namalayang ilan linggo na silang abala sa cafe. Libre ka naman talaga. Nagtayo lang ako ng cafe para hindi ka maboard dito. Yung boredom mo pang ikamamatay mo. Inirapan siya nito. At dahil dyan, may nakita ko malapit na bar. Doon tayo magsa-celebrate. Bahagya siya na pangiti at hindi niya maiwasang makaramdam ng kakaibang excitement. Pag-uwi niya sa apartment, agad siyang dumiretso sa aparador. Isa-isa niyang inilabas sa mga damit. Pinagmamasdan kung alin ang babagay sa gabing yun. Hindi niya alam kung bakit siya nag-e-effort ng ganun. Ngunit sa likod ng isip niya, may isang pangalan na paulit-ulit na lumilitaw. Si Ethan. Pinili niyang isang simpleng damit pero sapat para magmukhang presentable. Ayaw niyang magmukhang sobrang effort pero ayaw din niyang magmukhang wala siyang pakialam. Habang inaayos ang sarili sa salamin, saglit siyang napatigil. Napailing siya. Teka, bakit ba ako nag-aayos ng ganito? Mahina niyang tanong sa sarili, ngunit hindi na niya yon sinagot pa. Kinagabihan, sumalubong sa kanila ang maingay at mausok na bar. As usual, gano'n naman talaga palagi. Maganda rito, hindi masyadong wild ang mga tao. Sabi ni Dana na makapasok sila. Agad na hinanap ng mga mata niya si Ethan pero hindi niya ito makita. In-enjoy na lamang niyang gabi kasama ang kaibigan. Eto na, alam ko ang iba sa inyo hinihintay siya. Ethan! Pagtawag ng owner ng bar kay Ethan na may daladalang gitara. Umingay ang paligid dahil sa tilian ng mga babae na halatang si Ethan ang pakay. Nang nagsimula na itong tumugtog at tumahimik ang lahat para pakinggan ang maganda nitong musika. Ang ganda pala ng boses niya, no? Manghang sabi pa ni Dana. Kilala mo siya? Nagtatakang tanong ni Lily sa kaibigan. Oo, nakita ko siya sa harap ng pinto ng apartment mo. Kakatok yata, pero biglang umalis sa makita ko. Tapos, napapansin ko rin siya laging sumisilip sa cafe natin. Kunot noong sagot ni Dana. Jowa mo? Hoy, hindi ah. Agad na tanggi niya. Yan oh, tumingin sa'yo. Dagdag pa ni Dana. Nilabanan niyang titig sa kanya ni Ethan hanggang sa ito na mismo ang pumutol sa titigan nila. Hindi niya mapigilan na mapangiti rito. Type mo? Kaya pala natitiis mo ang boredom. May inspiration ka pala rito. Pangasarapan ng kaibigan niya. What? Hindi naman ako lugi. Guwapo siya. Magaling sa musika at sigurado ko na sa loob ng black t-shirt na suot niya ay may yummy, delicious body siyang tinatago. Sagot ni Lily saka sila nagtawa ng dalawa. Nag-celebrate silang dalawa para sa nalalapit na opening ng cafe nila. Habang busy si Dana sa pag-hire ng empleyado, ay relax lang si Lily dahil tapos ang trabaho niya kasamang kaibigan. Nagtutungo lang siya doon para sa libreng kape. Aalis ka? Saan ka pupunta? Nagtatakang tanong sa kanya ni Dana isang araw. Naroon ito sa apartment niya. May imimit lang akong kakilala. At saka nga pala, apartment ko to. Bakit halos araw-araw ka nilang na nandito? Pagtatry niya sa kaibigan ngunit tila wala pa itong narinig. Napailing na lang siya at umalis na. Nagtaksi siya patungo sa isang restaurant kung saan siya makikipagkita sa kakilala. You look good. Nakangiting sabi ni Lily sa babaeng ka-meet up. Salamat sa iyo, attorney. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko alam kung ano gagawin ko.
Siguro kung hindi ko yung naging abogado ko, nasa pamamahi pa rin ako ng walang yang yun. Pinalaya mo ko't inilayo sa nakakapasong bisig niya. Hindi ako magsasawang magpasalamat sa'yo. Pasensya na rin dahil sa akin kaya ako ngayon umiiwas sa ex-husband ko. You know how dangerous he is. Pero kung dati natatakot ako sa kanya, hindi na ngayon. Lalabanan ko siya. Buhay ko to, karapatan ko to. Hindi ako pagmamay-ari ng kahit sino. Matapang na sabi ni Athena. I'm so happy for you, Athena. Huwag mo munang alalahanin ang problema ko. Masaya ako makita kang malaya sa walang kwentang lalaking yun. I've handled many cases. Annulment, abusive husbands, cheaters, manipulators at marami pa. Kaya mga panganib sa buhay ko ngayon, wala lang yan. Mas mahalaga sa akin na makita kayong malaya. Kayo mga babaeng nakalaya sa mga lalaking akala mo kung sino. Mahinahong sabi niya. Marami pa silang napag-usapan bago na unang umalis si Athena dahil may iba pa itong aasikasuhin. Nakangiti si Lily habang bumabiyahe pa uwi. Pinagmamasdan niya mga ilaw sa labas ng bintana. Unti-unting nawawala ang mga yun sa bawat pagliko ng sasakyan. Ngunit dahan-dahang nawala ang ngiti sa kanyang labi nang mapansin niyang tila bumibilis ang takbo ng taxi na sinasakyan niya. Manong, wala naman pong humahabol sa atin. Kalmahan niyo lang po akong pagmamaneho. Mahinahon niyang sabi, pilit pinapakalma ang sarili. Saglit na katahimikan ng namagitan sa kanila. Alam niyo, ma'am, mabigat na panimula ng driver. Handa akong gawin ang lahat. Kahit mamatay, maoperahan lang ang aking anak. May nag-alok na babayaran ng lahat ng gastusin sa ospital. Kapalit ng buhay mo. Nanlamig ang buong katawan ni Lily. Di pa raw siya tapos sa'yo. Inayos niya suot na seatbelt at umayos ang pwesto sa likod. Nakalak din ang pinto at nahihirapan siyang basagin ang bintana ng taxi. Itigil niyo po ito! Hindi magiging masayang anak niyo kapag nalaman niyang ginagawa niyo ngayon! Sigaw niya. Ngunit huli na ang lahat dahil inihulog na ng driver ang sasakyan sa tulay. Ginawa niya lahat makaalis lang siya sa loob ng sasakyan. Pero nawawala na siya ng hangin dahil napupuno na ng tubig ang sasakyan. Iyon ang huling naalala niya bago siya nawala ng malay. Nang imulat ni Lily ang kanyang mga mata, napansin niyang nasa ospital siya. Sumalubong sa kanya ang maputing kisame at ang amoy ng antiseptic. Sa gilid ng kama, nakita niya si Athena na tahimik na nagdarasal. Buhay pa pala ako. Biro ni Lily. Agad na napalingon si Athena at mabilis na lumapit sa kanya. May masakit ba sa'yo? Tatawag ako ng doktor. Natatarantang sabi nito. I'm fine. Nakangiting sagot niya. In driver, kumusta? Napahinto si Athena, tila hindi inaasahan ng tanong. Inalala mo pa talaga yung taong nagtangka sa buhay mo? He's fine. Nagpapagaling lang siya tapos kukunin na siya ng mga pulis. Sandaling katahimikan ang namagitan sa kanila. Alam ko may kinalaman ditong ex-husband ko. Mahinang dagdag ni Athena. I'm sorry na hindi ko agad sinabi sa'yo. Patuloy pa rin niya akong ginugulo. Bahagyang napatingin siya rito, tahimik na nakikinig. Pero huwag kang mag-alala, kaya ko siya. Ayoko mapahamak ka palalo dahil sa akin. Sapat nang naitulong mo sa akin. Nanginginig na sabi ni Athena. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag may nangyaring masama sa iyo, attorney. Mas mabuti sigurong huwag na muna tayong magkita. Napayuko ito, pilit pinipigilan ng luha. Pasensya na, dahil sa akin napahamak ka na naman. Tahimik lang si Lily. Pinagmamasdan ng kaibigan habang unti-unting nagsisink in sa kanya ang lahat na nangyari. Katulad mo, hindi rin ako takot sa ex-husband mo. Pero kung saan ka komportable, ayos lang sa akin. I just want you to be happy. Not as your lawyer, but as your friend. Be happy, Athena. Nakangiting sabi ni Lily. Nakangiting tumango ito sa kanya bago umalis. Dumating naman ang doktor para i-check siya. Bruha ka? Bigla-bigla ka na nawawala tapos malalaman ko nasa ospital ka? Alam mo ba 5 araw ka ng tulog?
Akala ko nga matutuluyan ka na dahil sa kagagahan mo eh. Alam mo na mainit ka sa kalaban, ang lakas pa rin ng loob mong makipagkita kay Athena. Panenermo ni Dana pagdating nito. Hindi na lang pinatulan ni Lily ang kaibigan. Alam niyang sobra itong nag-aalala para sa kanya. Sa totoo lang, alam din niyang may pagkukulang siya. Kahit na sa isip niya, hindi naman dapat siyang magtago. Ilang araw pa siyang nanatili sa ospital upang tuluyang magpagaling. Ang pamilya na niya nag-asikaso ng kaso laban sa driver. Para saan ba yung pera? Aalis na tayo sa ospital at saka nabayaran na nila tito at tita yung bill mo. Wala ka nang poproblemahin. Sabi ni Dana habang inaayos sa mga gamit niya. I want you to find someone. The driver's child. Bayaran mo hospital bills. Utos si Lily sa seryosong tono. Napatingin si Dana sa kanya. Tila nagulat sa narinig. Wala itong sinabi, tinanggap ang perang ibinigay niya. At pag-uwi, dahil may ginagawa si Dana ay siya na muna nag-asikaso sa cafe nito. Ethan? Nagtatakang tanong niya. Naparito ka, bibili ka ng kape? I work here. Simpleng sagot ni Ethan habang sinusot ang kanyang uniform at pumuesto sa counter. Bahagya siya nagulat sa sinabi nito. Ngunit napangiti rin habang pinagmamasdan tong magtrabaho. Mag-lunch ka muna, ako na munang bahala rito. Nakangiting sabi ni Lily pagdating ng tanghali. Tumango lang si Ethan at tahimik na umalis. Napanguso siya. Sabi ko, ang cafe ang bantayan, hindi si Ethan. Pangasar ni Dana na kadarating lang. Bakla ka, hindi mo sinabi sa akin na dito siya nagtatrabaho. Ano nangyari sa club? Nagtatakang tanong ni Lily, hindi maalis ang gulat sa kanya mukha. Hindi ko na sinabi sa'yo dahil hindi mo naman tinanong at saka ewan ko kung ano nangyari sa work niya sa club. Nanay niya ba ako, di ba hindi? Siya yung tanungin mo. Pabalang na sagot ng kaibigan niya. Inirapan niya ito at nagtrabaho na lang. I'm going to work here. Seryosong sabi ni Lily sa kaibigan. Manggugulo ka lang wala ka namang alam gawin. Tanggi ni Dana. Pumayag ka na kasi, kukulitin kita kapag hindi ka pumayag. At saka matututunan ko rin naman kung paano ang tamang pagtimpla ng kape. It's not that hard. Patuloy na pangungulit niya. Baliw ka na. Nakangiting napailing na sabi ni Dana. Kakabalik mo lang dito, lumalandi ka na agad. Oo na, akong bahala sa'yo. The best ka talaga. Madiin na pinisil niya ang pisngi ng kaibigan kaya malakas itong napasigaw dahil sa sakit. Good afternoon, ma'am. Bati ni Ethan kay Dana na mukhang kakatapos lang mag-lunch. Good afternoon. Masiglang bati naman ni Lily kahit hindi naman siya ang kinakausap. Napailing na lang si Dana sa kanya. May bago ka ng kasama sa cafe, Ethan. Siguro kilala mo si Lily. Pakituruan mo siya kung paano gumawa ng kape at siguraduhin tama ang timpla. Utos si Dana sabay kindat sa kanya bago umalis. Dahil wala pang masyadong customer, tinuruan siya ni Ethan kung paano ang tamang timpla ng kape. Mabilis naman niyang naintindihan ang mga itinuro nito. Paminsan-minsan ay napapatingin siya rito. Sinusubukan sundan ang bawat galaw nito. Hindi nagtagal, naging abala sila nang may pumasok na grupo ng mga estudyante. Nang umalis na si Ethan matapos ang working hours ito, silang dalawa na lang ni Danang naiwan upang ilak ang cafe. Lumalabas ang pagiging makulit mo kay Ethan Pangasar ni Dana, napangiti sa Lily. Kahit siya, hindi niya napansin na unti-unting lumalabas ang makulit niyang side. Akala ko talaga dati, hindi ko na yun makikita. Na-impluwensyan ka kasi ng pagiging lawyer mo. Dapat, seryoso ka palagi sa buhay. Mukhang mabait naman si Ethan, kaya sige, support kita sa kalandian mo. Dagdag pa ni Dana, nagtawanan na lang silang dalawa. Walang araw na hindi niya kinukulit ang lalaki. Kalmado pa rin ito palagi at mukhang hindi naman napipikon sa kanya, kaya ayos lang. Ang problema nga lang, hindi siya nito masyadong pinapansin. Hindi yata nag-work ang charm mo kay Ethan Biro ni Dana. Sinama niya ng tingin ng kaibigan upang tumigil ito. Hindi pa sa ngayon. Matapang na sagot niya. Pero sa totoo lang, talagang nahihirapan siya makipaglapit dahil si Ethan na mismo ang tila umiiwas sa kanya.
Ngunit dahil desidido siya, ay hindi siya titigil sa pagpapapansin dito. Pagkatapos ng work mo, sa club ka tutuloy? Tanong ni Lily sa lalaki. Wala na ako sa club. Maikling sagot ni Ethan. Bakit? Tanong niya. Nakakapagod din minsan eh. I-comfort ang mga taong hindi naman naiintindihan ng pakay mo. Sagot nito. Hindi kita maintindihan. Can you please elaborate? Wag na, nakakatamad mag-explain. Tugon ni Ethan habang pinagpapatuloy ang paggawa ng kape. Napanguso si Lily at lumapit sa kaibigan niyan si Dana na natatawa lang sa kanya. Lawyer ka pa niya na, pero hindi mo magets ang sinasabi niya. Natatawang sabi ni Dana. Totoo nakakabobo kapag kaharap mo yung taong gusto mo. Reklamo niya. Ibig lang naman yan sabihin, napapagod na siyang idil ang mga taong pumupunta sa bar tapos tambabastos lang. Hindi pa na-appreciate ang mga kanta niya. Tinatamad na rin siyang umiwas sa gulo. Nalaman ko lang marami kasing nakakagusto kay Ethan kaya minsan nagugulo siya ng mga lalaking may gusto sa mga babaeng may gusto sa kanya. Parang ganun. Mahinahong paliwanag ni Dana. Tumango-tango si Lily. Ngayon, mas naintindihan na niya ang sinabi nito. Gets ko na. Masaya niyang sabi bago muling lumapit kay Ethan upang ibalita yon. Mabuti. Simpleng sagot ni Ethan habang tumatango. Kahit kaunti lang ang naging usapan nila, sapat na yon para sa kanya. Hindi na tulad dati, hindi na siya tahas ang iniiwasan nito. Hi Lily. Napatigil si Lily sa pagtingin sa phone niya nang marinig na may tumawag sa pangalan niya. Richard? Ako nang bahala rito. Doon muna kayong dalawa sa bakanting table. Pagtutulak sa kanya ni Dana na kausapin si Richard. Hindi naman siya nagdalawang isip at agad na nagtungo sa bakanting mesa kasama si Richard. Kumusta ka na? Nagulat ako nang nalaman na nangyari sa'yo. Akala ko hindi ka talaga hihinto dahil alam ko naman na sobrang tigas ng ulo mo. Kaya nagulat ako sa naging desisyon mo. Biro pa ni Richard. Kapwa niya ito family law attorney. Hindi naman talaga ako nagdesisyon pero wala akong magawa. Sagot ni Lily. Pinapaglaylo ako ni Daddy at makakabalik lang ako kapag pumayag na siya. Good to know na maayos ka lang. Marami pa silang pinag-usapan dalawa. Kinukwento ni Richard ang mga nangyari habang wala siya. Nang nagpaalam ito na aalis na, ay bumalik na siya sa pwesto niya. Lawyer ka pala. Pagkausap sa kanya ni Ethan, nagulat pa siya sa pag-approach nito sa kanya dahil iyon ang unang beses na ito ang nakipag-usap sa kanya. Oo, family law attorney. Sagot niya. Himalat, kinausap mo ako Boyfriend mo yung lalaki kanina? Manliligaw? Ex? Tanong pa nito. Bakit gusto mong malaman? Pangasar niya rito. Wala lang, wag mo na lang sagutin. Nito bago hinarap ang kadarating lang na customer. Kulig ko yon, kapwa attorney. Sagot ni Lily nang umalis na ang customer. Curious ka kung may boyfriend ako, no? Wala akong boyfriend. Gusto mo mag-apply? Napatingin sa kanya si Ethan at napailing na lang. Tila hindi makapaniwala sa sinasabi niya. Malapit ang birthday mo, sa mo gusto mag-celebrate? Tanong ni Lily kay Dana kinabukasan. Kailangan pa bang i-celebrate yan? Tumatanda na tayo, hindi na mahalagang birthday celebration. Magpasalamat na lang tayo na binigyan pa tayo ng 1 taon ng Diyos para mabuhay. Sagot ni Dana. Nagtutunog matanda kang kulang sa dilig Kunot noong sabi niya. Natigil ang pag-uusap nila nang may tumawag dito. Ex-husband. Bulong ni Lily nang mabasang nakalagay sa screen. Wala to. Agad namang itinago ni Dana ang cellphone. May contact pa kayo sa isa't isa? Sinasabi ko na nga hindi nyo kaya na maghiwalay. Pinilit mo pa akong ipaanal kayo. Ewan ko na lang talaga sa inyong dalawa. Sagutin mo muna. Umiiling na sabi ni Lily bago iniwan ng kaibigan upang bigyan ito ng espasyo. Napangiti siya na makita si Ethan kaya nilapitan niya ito. Punta ka mamaya sa apartment, i-celebrate natin ang birthday ni Dana. Ang boring kasi kung kaming dalawa lang. Okay, simpleng sagot na lalaki. Si Lily na mismo naganda para sa birthday ng kaibigan niyang tila walang planong mag-celebrate. Inibita rin niyang gwardyang si Mang Pitoy, agad naman itong dumating.
Hindi mo inimbita ang crush mo? Tanong ni Dana. Ayaw niya sigurong pumunta. Sagot niya. Ay, hayaan mo na yun. Magpasalamat ka na lang at hindi ka pa kinukuha ni Lord. Sakto namang kakain na sila nang dumating si Ethan, may dala itong regalo. Happy birthday. Bati ni Ethan sabay abot ang regalo kay Dana. Salamat. Sakto kakain na kami. Ni Dana habang tinatanggap ang regalo. Nagtungo na silang lahat sa kusina. Akala ko hindi ka dadating. Bulong niya kay Ethan. Nakakaya namang pumunta sa isang birthday party na walang dalang regalo, kaya bumili muna ako. Sagot nito. Napansin niya na kahit simple lang ang dahilan ni Ethan, hindi niya maiwasang mapangiti. Basta, dumating pa rin ito. Buti pa si Ethan may regalo, yung kaibigan ko since high school, wala. Pagpaparinig sa kanya ni Dana. Hoy, ako'y naghanda ng party mo. Ang regalo ko sa'yo ay ako. May maganda, thoughtful kang best friend. Sagot niya, dahilan upang mahinang tumawa si Ethan sa tabi niya. Tumawa siya? Ibig sabihin hindi siya agree na maganda ka? Pangasar ni Dana. No, maganda siya. Agad na depensa ni Ethan. Kinilig ka na naman. Bulong ni Dana sa kanya, kaya siniko niya ito para lumayo. Kahit simple at kaunti lang ang tao, masasabi ni Lily na masayang selebrasyon. Matapos ang araw na yon, napapansin niyang tila gumagaan ang pakikitungo ni Ethan sa kanya. Hindi na siya nito iniiwasan. Mag-lunch na muna kayo, sabi ni Dana sa kanila. Sabay na tayo. Aya ni Ethan sa kanya. Nagulat siya at maya-maya ay napangiti. Ikaw ha, dumadamoves ka na. Biro niya rito. Napailing ang lalaki at naunang umalis. Mabilis naman siyang sumunod dito. Nagtungo sila sa isang malapit na karinderya upang doon kumain. Unang beses kang may dinalang babae rito. Manghang sabi ng nagtitinda kay Ethan. Tipid lang nang umiti ang lalaki. Kapag kuha na ipinakilala nito sa kanya mga specialty ng karinderya. Totoo ngang masarap ang mga pagkain doon. Kaya pala pabalik-balik ito doon. Sayang, may dalagita sana ako rito. Pero mukhang may nahanap ka ng babae. Sabi pa ng matandang nagtitinda. Salamat po sa pagkain. Babalik na po kami sa trabaho. Nakangiting sabi ni Ethan bago sila tuluyang umalis. Hindi maiwasan ni Lily na mapangiti habang naglalakad sila. Sa unang pagkakataon, pakiramdam niya ay hindi na siya ang humahabol. Hindi ba lumalaki ang ulo mo? Napapansin ko kasi kahit saan ka pumunta, tila may mga babaeng baliw sa'yo. O di kaya mga magulang na gustong ireto mga dalaga nilang anak sa'yo. Anya rito. Biro lang naman nilang mga yan. Natatawang sabi ni Ethan. Nagsiselos ka? Hoy, hindi ah. Agad na tanggi niya. Napapailing na natatawa na lang sa kanya lalaki, saka sila bumalik sa trabaho. Mula noon ay palagi na niya itong nakakasabay sa tanghalian, pati na rin tuwing uwian. Saan ka pupunta? Hoy! Tanong ni Dana isang araw na mapansin na may dala siyang mga dalata. Papakainin ko yung pusa. Sagot ni Lily bago umalis. Tinungo niya maliit na bahay ng pusa. Flower? Basa niya na makitang may nakasulat sa bahay nito. So, Flower ang pangalan mo? Ming, nasan ka? Hinanap niya ang pusa ngunit hindi niya ito makita. Agad siya nagtungo sa apartment ni Ethan upang magtanong. Hi! Bungad niya nang bumukas ang pinto. Yung pusa baka alam mo kung nasaan. Papakainin ko sana pero hindi ko makita. Baka may kumuha o di kaya'y napaglaruan ng mga bata. Napatigil siya sa pagsasalita nang marinig ang mahinang pagtawa ni Ethan. Flower, hinahanap ka ng mami mo. Sabi ni Ethan. Napakunot ang noo ni Lily. Ilan sandali lang, lumabas ang pusang hinahanap niya. Napaka-overthinker mo naman. Natatawang sabi pa nito. Kinuha ko lang siya saglit, ibabalik ko rin. Ayos lang, may karapatan ka rin naman sa kanya. Wala sa sariling sagot niya. Wow, parang divorced parents ang atake ah. Pero tama ka naman, may karapatan ako kay Flower. Ako ang daddy niya eh. Kung gusto mo, pumasok ka, dito mo siya pakainin. Nagdalawang isip si Lily sa alok nito, pero wala naman siguro itong masamang gagawin. Isa pa,
Kaya niyang protektahan ang kanyang sarili. Pagpasok niya sa loob, inakala niyang sasalubong sa kanyang isang magulong apartment. Ngunit mas malinis pa yata yun kaysa sa sarili niyang tinitirhan. Pinakain niya ang pusang si Flower gamit ang mga dala niyang pagkain. Habang abala naman si Ethan sa pagluluto sa kusina, pasulyap-sulyap siya rito. Pinagmamasdan na mga ginagawa nito. "Dito ka na rin kumain, sabayan mo ko," sabi ni Ethan. Mabilis siyang napatayo at tinulungan ito sa pag-ayos ng mesa, upang hindi naman masyadong nakakahiya na kakain lang siya. Nang maihain na ang pagkain, agad siyang inasikaso ng lalaki. "Tikman mo," sabi nito habang nakatingin sa kanya. Sumubo siya ng kaunti upang tikman ang iniluto nito. Sarap. Pwede ka na maging chef hindi ako nagbibiro." Tipid lang nang umiti si Ethan at nagsimulang kumain kasabay niya. "Ice cream tayo?" Anyaya sa kanya ni Ethan pagkatapos kumain. "Sige ba, basta libre mo." Biro pa niya. Ibinalik na muna nilang dalawa si Flower sa malititong bahay bago sila naglakad papunta sa convenience store. "Nagtatrabaho ka pa rin ba?" Tanong sa kanya ni Ethan. "Bakasyon ko," sagot niya. "Actually, sa totoo lang, pinahinto muna ako ng parents ko." "Bakit?" Kunot noon tanong ni Ethan. Delikado kasi ang buhay ko sa trabaho. Nagkaroon ako ng client na makapangyarihan at malaki ang ulo. Nagalit siya dahil sa akin kaya na-approve ang annulment nila mag-asawa. Patuloy niyang sinasabi na mahal niya ang wife niya. Pero sinasaktan naman niya to, physically and mentally. Kapag mahal mo isang tao, hindi mo siya tataratuhin ng ganun. Kuwento ni Lily. Habang inuubos niya libreng ice cream na binili ni Ethan, ay nagpatuloy ang kwentuhan nila. Nang matapos sila ay sabay silang naglakad pa uwi. "Ethan, date tayo?" Matapang na tanong ni Lily. Sa buong buhay niya, ngayon lang niya nasabi yun sa isang lalaki. "Nagde-date naman tayo ngayon Nakangiting sagot na lalaki. "Ikaw naman hindi mo sinabi. Akala ko tuloy gusto mo lang akong ilibre kasi kakasweldo mo lang." Biro niya rito. Natawa ito. Sige, date tayo. Ako nang bahala sa place." "Hindi na ako nang bahala sa lahat. I got you." Ani Lily. Hindi na siya nagpatumpik-tumpik. Hinanda niya agad ang date nilang dalawa. Nagpatulong pa siya sa kaibigang si Dana. Good luck. Kumindat si Dana bago umalis upang bigyan siya ng espasyo. Nakangiti siya naghintay sa pagdating ni Ethan. Ngunit habang tumatagal, unti-unting nawawala ang ngiting nakaukit sa labi niya. Ilang oras na lumipas, ngunit wala pa rin si Ethan. Hindi siya pumasok sa trabaho kinabukasan dahil baka nandoon si Ethan. Gusto niya itong iwasan dahil siya na mismo ang nahihiya sa sarili niya. "Grabe, ang syunga mo, Lily." Natatawang sabi niya sa sarili. Tanghali na nang bumangon siya mula sa higaan at nagluto ng pagkain. Napatigil siya sa ginagawa na makarinig ng pagkatok. Pagbukas niya ng pinto, sumalubong sa kanya si Ethan. "Good morning." Nakangiting sabi nito. "Ano yung dala mo? Eye drops? Para sa mata kong namuti kakahintay pero hindi ka naman dumating?" Mataray niyan sabi. "Food to," sagot na lalaki. "Alam ko, hindi ako bulag. May pagkain ako, hindi ko kailangan yan." Isinara niya ang pinto at iniwan ito sa labas. Kumain na lang siya at nanood ang movie pagkatapos. Hindi siya lumabas upang iwasan si Ethan. Nang sumapit ang gabi, dumating ang kaibigan niya na may dalang pagkain. "Baka nakakalimutan mong may work ka." Mataray na sabi ni Dana. "Ano nangyari kagabi? Bakit pati si Ethan parang walang gana sa trabaho niya?" Nag-iwas ang tingin si Lily. Mas tinuon niyang pansin sa pagkain dahil gutom na siya. "Nag-confess ka tapos na-reject?" Bigla siyang nabilaukan dahil sa hinala ni Dana. "Loka, hindi!" Inirapan niyang kaibigan. Ano ba kasi?" Patuloy na pangungulit nito. Hindi siya tumuloy sa usapan. 3 oras ako naghintay. Sagot ni Lily, dahilan upang sandaling manahimik si Dana. "Ikain mo na lang yan," sabi nito habang iniabot ang pagkain. Napangiti na lang siya at napailing. Alam niyang hindi talaga marunong mag-comfort ang kaibigan niya.
Kinabukasan, lumabas si Lily para magtungo sa convenience store. Dana? Napatigil siya na mapansin ng isang pamilyar na babae na may kausap na lalaki. Dahil nakataliko dito sa kanya ay hindi niya agad mamukhaan. Lumalove-life na ang bruha. Hinayaan na lang niya ito saka bumili ng pagkain dahil nagugutom na siya. Paalisasanay siya ng tuluyan niyang mamukhaan ng kausap ng kaibigan. Luka-luka to. Natatawang bulong niya. Lagot ka sa akin mamaya. Hinayaan na lang niya si Dana at naglakad na pauwi. Hay, bati ni Ethan sa kanya na makasalubong niya ito. Napatigil siya ng harangan nito ang dinaraanan niya. Tipid siyang umiti. Hindi sigurado kung ano ang gagawin. Nilampasan na lang niya si Ethan. Ay, nakakahiya talagang ma-Indian sa date. Bulong niya sa sarili habang nagmamadaling umuwi. Nagkulong na lang siya sa loob ng apartment upang itago ang kahiyang nararamdaman. Nag-effort pa talaga siya maghintay ng 3 oras. Huwag kang tanga lang, Lily, ha? Paninermon niya sa sarili. Sobrang out of character na. Habang kinakain ng mga binili at komportableng nanonood ng movie, ay bigla na lamang may kumatok. Napabuntong hininga siya at tinignan kung sino yun. Naparami ang luto ko. Inabot ni Ethan ang ulam sa kanya. Agad niya yung tinanggap. Thank you. Hinintay niya itong umalis dahil nakakahiya namang pagsarahan ito ng pinto pagkatapos siyang bigyan ng pagkain. May kailangan ka pa? Tanong niya na mapansing nakatayo pa rin ito sa harapan niya. Wala na. Enjoy. Eat well. Sana magustuhan mo. Tapos miss ka na ni Flower. Nito. Kakabisita ko lang kay Flower kanina. Tumango ito saka nagpaalam na aalis na. Isinara na ni Lily ang pinto at nagtungo sa kusina upang tikman ang luto nito. Hindi niya maiwasang mapaisip. Bakit pakiramdam niya may gustong sabihin si Ethan na hindi nito masabi? May dala akong food. Wow, saan galing yan? Nagluto ka? Kumusta ang kusina? Tarantang tanong ni Dana pagdating nito. Bigay ng kapitbahay. Sagot ni Lily sabay turo sa kabilang unit. Bigay na lalaki mo. Pang-asar ni Dana. Iyan dala mo. Bigay ng ex-husband mo? Sagot niya. Agad naman tumahimik ang kaibigan niya. Nagbalikan ba kayo? Sinasabi ko naman kasi na hindi mo kaya na wala siya. Pinili mo pa rin magpaanal. Excuse me, let me correct you ha. Siyang hindi kaya mawala ko. Mayabang na sagot ni Dana. Yeah, whatever. Napairap na lang siya bago kumain. Teka, bakit ka binigyan? Tanong ni Dana habang inilalapag ang dala nitong pagkain sa mesa. Naparami raw ang luto niya. Talaga ba? Naniwala ka naman. Taas kilay na sabi nito. Excuse me, siya lang mag-isa nakatira sa apartment niya. Imposibleng hindi niya alam ang capacity ng kaya niyang kainin. Sabihin mo na lang na sinadya niya yan para makita at makausap ka. Hindi na siya nagkomento. Paaasahin na naman ba niyan sarili niya? At saka, kailan ka ba babalik sa trabaho mo? Akala ko pa naman professional ka. Dagdag pa ni Dana. Dahil sa walang tigil na pangumbinse ni Dana, napilitan si Lily na bumalik sa trabaho. Tama na sigurong ilang araw na pagbumukmok dahil lang inindyan siya ng lalaking gusto niya. Hindi naman siya kinulit ni Ethan habang nagtatrabaho sila. Nang mag-lunch break ay sumabay siya kay Dana. Habang kumakain silang dalawa, biglang umalis ang kaibigan niya nang may tumawag. Doon naman lumapit si Ethan at sumabay sa kanya sa pagkain. Pwede naman siguro, di ba? Tanong ni Ethan. Nakaupo ka na dyan, may magagawa pa ba ako? Pabirong tugon niya. Galit ka pa ba sa akin? Mahinang tanong nito. May karapatan ba akong magalit? Pagak siyang natawa. Ngunit nang makita niyang seryosong mukha nito, agad na nawala ang ngiti sa labi niya. Wala ka namang kasalanan. Ako yung may gusto sa'yo. Ako yung nag-iya makipag-date. Narealize ko lang kasi na nagmumukha akong desperada at uhaw sa atensyon mo nung araw na yon. Nahihiya ako sa sarili ko. Hindi ko man lamang napansin na. Nagawa akong katangahang yun. Hindi mo ako pinansin kanina, mabuti na lang ginawa mo yun. Kasi nakakahiya yung nangyari sa atin. Lily, makinig ka sa akin. Hindi kita ginulo kanina dahil nagtatrabaho ka. Mas lalo mo pa akong iwasan.
I really want to say sorry. I badly want to message or call you pero wala ako number mo. Nagkaroon lang ng emergency sa family ko. Inatake kasi si mama. Hindi ako nakapagpaalam. Papunta na sana ako sa place kung saan tayo magde-date pero bigla nila akong tinawagan at sinabi nangyari. Gusto kong bumawi. Can I have your number? Mahinahong paliwanag ni Ethan. Nakaramdam ng konsensya si Lily dahil sa pag-iwas niya rito. May dahilan naman palang binata kung bakit ito hindi nakapunta. Tinanggap niya ang phone nito at sinibang number niya doon. Bati na kayo? Lumapit si Dan at nakisawsaw. Oh, yun naman dalawa? Tunay ngang bumawi si Ethan sa kanya. Mas naging maganda pa ang date na binalak nito kaysa sa plano niya. Simula ng araw na yon, nagbago na ang lahat. Wow, no label enjoyer. Biro ni Dana kay Lily isang araw. At least, hindi nakikipagbalikan sa ex-husband. Ganti niya. Sabay silang nagtawanan dahil sa katangahan nila. Maganda naman ang walang label. Dito nagsisimula ang slow burn romance. Huwag nating madaliin. Ang mabilis mo makuha, madali ring mawawala. Paliwanag niya sa kaibigan. Nakalusot ka rin at saka nandyan na yung lalaki mo. Siniko siya ni Dana na makita si Ethan na papasok sa cafe. Tara na, baling niya kay Ethan. Hinawakan ni Ethan ang kamay niya at sabay silang umalis. Pareho silang day off at hindi rin magbubukas ang cafe dahil may date ang owner kasamang ex-husband nito. Dalhin natin si Flower, sabi ni Ethan. Pinuntahan nilang pusa sa maliit itong bahay at sinama. Oh, wow, family bonding. Natatawang sabi ni Lily. Gumala silang tatlo. Pina-check up pa nila si Flower sa veterinary clinic para masigurong healthy ang pusa nila. Nagpahinga muna sila sa isang bench sa plaza habang kumakain ng ice cream. I have something to tell you. Basag ni Ethan sa mahabang katahimikan. May anak si Flower? Nasa si Flower? Agad na putol ni Lily nang mapansin niyang wala na sa paningin niya ang pusa. Agad nilang hinanap si Flower at natagpuan nila ito sa isang sulok. Dahil doon, hindi na natuloy ang sasabihin sana ni Ethan. Nawala na rin yun sa isip niya hanggang sa makauwi na sila. Hindi ko kasi narinig yung sasabihin niya. Nag-alala ako kay Flower, baka mawala yun. Reklamo ni Lily nang maalala na may sasabihin sana sa kanya si Ethan. Baka aaminin na yun sa'yo, hindi mo lang narinig. Sayang. Pangaasar ni Dana na lalo niyang ikinainis. Thank you nakatulong ka talaga. Sarkastikon sagot niya. Pero siguro, hindi pa yun ang tamang oras para sa label na yan. Dadating rin naman kami doon, hindi naman namin kailangang madaliin. Sa totoo lang, pilit man niyang kumbinsin ng sarili, may bahagi pa rin sa kanya ang hihinayang. Hi po ma'am. Bati ng security guard na si Mang Pitoy. Katatapos nilang po mag-jogging? Oo nga pala. Dinamihan ko yung tinapay, say na yan. Nagpasalamat si Mang Pitoy bago siya umakyat. Napatigal si Lily nang mapansin niyang may babaeng pumasok sa apartment ni Ethan. Kumunutan noon niya. Nagbihis muna siya bago kumatok sa apartment ito. Lily, gulat na sa lubong ni Ethan sa kanya. May dala ako for breakfast. Ipinakita niyang pagkaing dala bago siya pumasok sa loob. Natigilan siya na mapansin ang isang babaeng nakaupo sa sofa, kasamang isang batang babae. Sino yan, Han? Napaka-generous naman ng kapitbahay mo. Binibigyan ka na ng pagkain. Sabay pa kayo mag-breakfast. Mataray na sabi ng babae. Stop, Sofia, please. Pagpapatahimik ni Ethan dito. Han? Bakit Han ang tawag niya sa'yo? Sino siya? Nagtatakang tanong niya. Mukhang wala siyang balak ipakilala ko. Ngumiti ang babae. Hi, ako si Sofia, wife ni Ethan. Daddy, naiihi po ako. Sabi naman ng bata. Wait baby. Lumapit si Ethan at dinala ang bata sa banyo. Doon tuluyang napatunayan ni Lily na pamilyadong lalaki ang nagustuhan niya. Nang marahil ay mapansin ni Sofia ang gulat sa mukha niya ay lalo pa itong natuwa. Nagpakatanga ka sa kanya. Hindi mo man lamang inalam kung pamilyado bang lalaking pinili mo.
Hindi ka dapat kampante. Sa panahon ngayon, basta marami na lalaki nagpapanggap na binata, kahit may pamilya na. And now, how does it feel to be his mistress? May halong pangmamaliit na sabi nito. Nakaramdam ng galit si Lily, pero pinigilan niya ang sarili. Ayaw niyang gumawa ng gulo, lalo na't may batang naroon. Ayaw din niyang sirain ang natitirang dignidad niya. Hindi na niya hinintay si Ethan. Umalis siya doon ng tahimik. Are you okay? Bakit mo ako pinatawag? May emergency ba? May nagugulo na naman ba sa'yo? Tarantan tanong ni Dana pag uwi nito matapos niyang i-text. Ikinuwento niyan lahat sa kaibigan at nagulat din ito. Pupuntahan na sana nito si Ethan pero napigilan niya agad. Ano ng plano mo ngayon? Hindi ako papayag na hayaan lang natin si Ethan na lokohin ka. Galit na sabi ni Dana. Aalis. Maikling sagot ni Lily. Bakit? Huy, mas lalo mo lang pinapatunayan sa kanila na kasalanan mo. Kasalanan ni Ethan lahat ng to. Mali mo bang pamilyadong tao na gustuhan mo? Kahit anong rason pang sabihin ko, mali pa rin na pumatol ako sa may asawa. Alam ko man o hindi, may kasalanan pa rin ako. Naturingan akong family law attorney, pero isa rin pala akong maninira ng pamilya. Mahinang sabi niya, natahimik si Dana at niyakap siya. Kahit gusto kong sabihin sa'yo na hindi deserve ng walang yang yun na, iyakan mo. Alam ko nasaktan ka sa nalaman mo. Dahil sa sinabi nito, tuluyan na siyang bumigay at napaiyak. Kinapala ni Lily ang mukha niya. Hindi muna siya umalis o lumipat. Kahit panay ang lapit ni Ethan para magpaliwanag ay hindi niya ito hinarap. Ayaw niya itong kausapin. Ayaw niyang mapatunayan na nagkamali siya sa pagpili rito. Hindi ko matanggalan ng trabaho si Ethan dahil wala namang maayos sa rason. Magaling siya sa trabaho niya. Sorry, Lily. Sabi ni Dana. Natawa na lang siya sa sinabi ng kaibigan. Sus, ayos lang. At saka alam ko namang hindi mo siya matanggal dahil wala kang may papalit sa kanya. Anyway, wala namang atraso sa'yo si Ethan. Let me handle this, okay? Sapat sa akin na nandyan ka. I-try mo kayang kausapin siya. Feel ko talaga may reason siya kung bakit hindi niya nasabi sa'yo. Kausapin mo muna yung tao. 5 araw na yung pabalik-balik at naghihintay sa labas ng apartment para makausap ka. Sabi ni Dana pag uwi nila sa bahay. Sabi mo kasi sa akin, iba yung ngiti ng asawa ni Ethan, parang may mali. Eh hindi naman ganyan umaktong asawa. Pero tila inaasar ka pa ng babae imbis na magalit sa'yo. Paano kung kilala ka na talaga niya? At saka yan si Ethan, hindi naman siguro mag-e-effort ng ganyan ng isang tao kung wala siyang matibay na rason kung bakit niya yung nagawa. Wala naman tamang rason ng panluloko, Dana, alam mo yan. Mahinahong sagot ni Lily. Natahimik ito at hindi na siya kinulit pang kausapin si Ethan. Ngunit kahit anong pilit niyang maging matatag, hindi niya maiwasang mapasilip sa bintana. Tinitignan kung naroon pa rin ba ang lalaki. Panay pa rin ang iwas si Lily kay Ethan. Nalaman niyang nasa apartment pa rin ang bata. Ayos lang naman yon. Ang mahalaga, wala roon si Sofia. Pero sino nga ba siya para magselos? Isa lang naman siyang almost kabit na muntik nang makasira ng pamilya. Hi, Flower. Malambing niyang bati sa pusa. Sorry, hindi na ako nakakadalaw sa'yo, baby ah. Nagka-conflict lang kaming dalawa ni Ethan. Nagpaplano kong umalis dito. Babalik na ako sa amin. You want to come with me? Inilahad ni Lily ang kamay niya sa pusa, pero hindi ito sumama sa kanya. Napangiti na lang siya. Hindi kita pipilitin na sumama. Malambing pa niyan sabi. Aalis ka na? Mabilis siya napatayo nang marinig ang boses ni Ethan. Yun naman ang dapat kong gawin, di ba? Balik niyan tanong. Papipigilan ba kita? Tanong nito. Huwag na. Masasakal mo lang ako kapag ginawa mo yan. At saka tama na siguro ang lahat ng to. Ni minsan sa buhay ko, hindi ko naisip na magiging kabit ako. Huwag kang mag-alala. Hindi ko na kayo guguluhin. Tipid nang umiti si Lily bago iniwan si Ethan doon. Nakahanda ng pagalis si Lily. Naimpake na niyan lahat ng kanyang gamit. Hinihintay na lang niyan dumating ang driver para kunin ang mga yun. Sasama ka talaga sa akin? Sayang naman ang cafe mo rito, kakabukas lang nito. Seryoso yang sabi sa kaibigan.
Itinayo ko lang naman yan dito para samahan ka't hindi ka mainip. Baka bigla ka na lang kasing bumalik sa trabaho mo, mapatay ka pa dun. Paliwanag ni Dana. At saka for sale naman na mga gamit sa cafe, hindi rin masasayang ang lahat ng nagastos. Ngumiti na lang si Lily. Eksaktong dumating na ang driver kasama ang isa pang tutulong sa pagbubuhat. Kinuha niya susi ng isa pang kotse na dala ng mga ito at bumayahe na paalis. Hindi na siya nagdalawang isip pa. Ayaw na niyan tuluyang mawala ng dignidad kung mananatili siya doon. Huminto ang sasakyan niya na maipit siya sa traffic. Ngunit napatigil siya na mapansin ng isang pamilyar na babae na may kayakap sa harap ng isang hotel. Sofia? Anong ginagawa niya rito? Hindi si Ethan ang kasama niya. Kunot noong bulong ni Lily. Nanlaki ang mga mata niya. Agad niyang kinuhanan ng litrato ang dalawa. Lalo pang tumibay ang kutob niya nang maghalikan ng mga ito bago pumasok sa loob. Tinawagan niya ang driver at inutusan nitong ibalik ang mga gamit niya sa apartment. Pagkatapos ay nag-U-turn siya at bumalik, kahit nabalak na sana niyang umalis at iwan ang lahat. Bakit? Ano ginagawa mo rito? May naiwan ka ba? Nagtatakang tanong ni Dana na makita siyang bumalik. May nakita ako. Hinila niyang kaibigan papasok sa loob ng cafe at agad yung sinara. Ano? Kinakabahan na ako baka may panibago ka na namang gulo na napasukan. Sabi ni Dana. Meron nga. Seryosong sagot niya. At papasukin ko talaga yun. Siguraduhin mo lang na nasa tama ka. Game ako dyan. Nakipag-appear si Dana sa kanya. Ikinuwento ni Lily ang lahat ang nakita at ang plano niya. Dahil doon, hindi natuloy ang pag-alis niya. Biglang nag-iba ang tibok ng puso niya. Hindi na dahil sa sakit, kundi sa kutob na may mali. May narinig na pagkatok si Lily kaya binuksan niyang pinto. Sumalubong sa kanyang gulat na mukha ni Ethan. Sorry, akala ko umalis ka na. Nahihiya nitong sabi. Bakit? Gusto mo akong umalis? Pagtataray niya. Of course not. Mabilis sa tanggi nito. Bakit kumakatok ka pa rito kung akala mo umalis na ako? Hindi ko rin alam. Nito na napapakamot pa sa ulo. Gusto ko ng ice cream. Sabahan mo ako sa convenience store. Hindi kasi safe, gabi na. Tumango si Ethan at nagpaalam muna sandali. Ilang minuto lang ang lumipas, bumalik na rin ito at saka sila nagtungo sa convenience store. Nasaan yung anak mo? Tulog na? Tanong ni Lily. Wala siya rito ngayon. Kinuha siya ng lola niya. I'm really sorry for not telling you about my daughter. I tried, Lily. Gustong-gusto ko talagang sabihin sa yung lahat, pero hindi naging tama ang oras. Kung kailan gusto ko nang gawing official ang lahat ng meron tayo at sabihin sa yung tungkol sa asawa at anak ko, nauna mo pa silang makita kaysa malaman mo mula sa akin. Paliwanag nito. Tanggap ko naman na may anak ka. Ang sa akin lang, yung asawa mo. Ang weird sabihin, parang ako patuloy ang kabit. Matagal na kaming hiwalay ng asawa ko, halos 1 taon na. Hindi na talaga naging maganda relasyon namin. Pero dahil may anak kami, nanatili ako tinis lahat. Ongoing pa rin ang annulment namin. Paglilinaw ni Ethan. Kabit pa rin ako pag nagkataon. Ang weird lang. Hindi naman naging tayo pero parang ang laki ng kasalanan ko. Pagak siyang natawa. I'm sorry. Alam kong sobrang laki ng kasalanan ko sa'yo. Tumango siya. Naiintindihan niya ang lahat. Alam niyang may mali sa part nila ni Ethan. Pero ramdam din niyang mas malaki ang naging kasalanan ni Sofia sa buong sitwasyon. May kilala akong family law attorney. Magaling siya. I can help para mas mapadali ang annulment. Sabi niya. Kung gusto mo mag-work tayo, let me help you. Pumayag si Ethan at inilapit niya ito kay Richard. She's cheating. Hindi ko lang mapatunayan yan sa korte. Pero alam kong may iba siya. Tagal ko nang tanggapan lahat kaya hinayaan ko na lang siyang gawin ang gusto niya. At sa akin lang, hindi niya ako mapakawalan. Kaya hindi na matapos-tapos ang annulment case. Paliwanag ni Ethan na makaharap ang lawyer na si Richard. Then, we need enough evidence para ma-approve ang annulment. Payo ni Richard. I can help. Taas kamay na sabi ni Dana. Napangiti si Lily sa kaibigan. Alam niyan tunay itong makakatulong sa problema nila. Habang inaasikasong annulment, inimbitahan si Lily sa birthday party ng kapatid ni Ethan. Kilala nila ako? Nagtatakang tanong niya. Kinukwento kita sa kanila.
Nakangiting sagot ni Ethan. Naganda si Lily para sa party at bumili ng regalo. Na makarating sila, ramdam niyang kaba pero agad yung nawala nang salubungin siya na nakangiting pamilya ni Ethan. Lalo na nang yakapin siya ng ina nito. Ma, baka nakakalimutan mong akong anak mo. Reklamo ni Ethan pero hindi ito pinansin ng ina at imbes ay hinila siya papasok para pakainin. Sobrang nag-enjoy si Lily kasamang pamilya ni Ethan. Hindi niya maipaliwanag ang saya na nararamdaman niya. Nang gumabi, hindi na siya pinauwi ng mga ito. Dito na kayo matulog, sabi ng ina ni Ethan. Hindi na nakatanggi si Lily. Umalis muna ang lalaki para ihandan tutulugan niya, habang siya naman ay naiwan sa sala kasama dalawang kapatid nito. I'm so thankful sa'yo. Nakangiting sabi ni Natalie, ang babaeng kapatid ni Ethan nakakaitin lang. Makakalaya na rin si kuya sa babaeng yun. In the first place, ayaw talaga namin sa kanya. Pero dahil siyang pinili ni kuya, hindi na kami nagreklamo. Hanggat masaya siya. Pero kahit ilang beses siya niloko, hindi pa rin siya makawala kay Sofia. Digdig ni Junior, ang lalaking kapatid ni Ethan. Kaya masaya kami ngayon na may iba siyang babaeng pinakilala sa amin. Salamat dahil inalis mo si kuya sa madilim niyang buhay kasama si Sofia. Sabi ni Natalie. Kung hindi ka dumating, baka hindi niya ipursig ang annulment niya. Alam namin na hindi na niya mahal ang asawa niya. Pinapakasamahan na lang niya dahil sa anak nila. Sabi pa ni Junior. But you want to know a secret? Bulong ni Natalie sa kanya. I think hindi anak ni kuya si Sarah. You met his daughter, right? Pakiramdam ko talaga hindi niya tunay na anak si Sarah eh. Pero dahil napamahal na rin sa amin yung bata, tinanggap pa rin namin siya. We just want Sofia out of our lives, lalo na sa buhay ni kuya. Nagpatuloy pang kwentuhan nila bago natulog. Hindi maipaliwanag ni Lily ang saya na nararamdaman niya dahil sa pagtanggap ng pamilya ni Ethan. Ayoko sa kanya! Sigaw ng bata habang mahinahon itong kinakausap ni Ethan makalipas ang ilang araw. Gusto sana nilang gumala pero ayaw sumama ni Sarah dahil kasama si Lily. Sarah naman, anak. Mahinahon na sabi ni Ethan. Ayaw din kitang kasama, no? Sagot din ni Lily sa bata. Nagulat si Ethan sa pagpatol niya pero inirapan lang niya ito. Then leave! I don't want you! Sigaw muli ng bata. Why would I? Tara na love, kakain pa tayo tapos mag-ice cream. Bibili pa tayo ng toys at new clothes. Pagpaparinig niya sa bata. Mabilis na tumakbo si Sarah papunta sa kwarto. Hintayin mo lang. Bulong niya kay Ethan. Hinawakan ni Ethan ang kamay niya at hinalikan ang likod ng kanyang palad. Ilang saglit lang ay lumabas din si Sarah na nakabihis na. Sama ako! Pagtataray ng bata. Palihim na natawa si Lily. I told you, 5 years old na yung anak mo. Huwag mo masyadong i-spoil. Sasakit ang ulo mo niyang paglaki. Based on experience lang. May, napalaki ka ng bata? Tanong ni Ethan, umiling siya. Wala. Ako kasi yung brat na pinalaki ng mga magulang ko. Natawa ito sa sinabi niya. Habang hinihintay ang approval ng annulment, ginawa ni Lily ang lahat para makuha ang loob ni Sarah at mapalapit lalo kay Ethan. Kailangan talaga nating ipa-DNA test ang bata. Kapag napatunayan na hindi niya anak si Sarah, mas mapapadali ang annulment. Payo ni Richard. Pumayag sila at pareho silang nagulat sa resulta. Nakatitig lang si Lily kay Ethan habang tulala itong nakatingin sa hawak na papel. I am confident na anak ko siya, kaya pumayag ako sa DNA test. Alam kong mali ang kutob niyo. Pero what the hell is this? Ano ko si Sarah? Sa akin siya. Nandun ako mula na ipanganak siya. Una niya salita, unang hakbang, unang lahat. Nandun ako sa lahat ng yun. Anak ko siya. Mariing sabi ni Ethan. Walang nagawa si Lily kundi hawakan ang kamay nito para pakalmahin. Alam kong masakit pero magagamit natin to sa kaso. Paliwanag ni Richard. No, mawawala sa akin si Sarah kapag ginawa natin yan. I don't want that. Pagtanggi ni Ethan. Hindi na nila pinilit pa si Ethan. Hinayaan na lamang nila ito. Isang umaga, nagising si Lily at napansing wala si Ethan sa tabi niya. Paglabas niya ng silid, agad nitong hinanap.
Wala ang bata sa bahay dahil nasa lola nito, kaya silang dalawa lang ang naiwan. May naririnig siyang ingay mula sa pinto. Nakita niya si Ethan na tila may kausap. Please, tulungan mo ako. I get scammed. Wala ko ibang malapitan. Ikaw lang at sa sarantahang pamilya na meron ako. Narinig niyang pakiusap ng isang babae. Pamilyar ang boses ito. Sinong ama ni Sarah? Tanong ni Ethan, kaya tuluyan niyang nakumpirma na si Sofia ang kausap nito. Anong pinagsasasabi mo? Siyempre, anak mo si Sarah. Patuloy na pagtanggi ng Sofia. Alam ko na lahat, Sofia. Mas matatanggap ko pa kung ipinagpalit mo ko sa iba lalaki. Mas matatanggap ko pa kung hindi ka nakontento sa akin at pinili mo lumigay sa iba. Pero hindi to. I don't deserve this. Akin dapat siya. Bakit pati yun kinuha mo sa akin? Galit at hindi makapaniwalang sigaw ni Ethan. Hindi mapigilan ni Lily ang maiyak habang nakikinig. Hindi niya lubos maisip kung gaano kasakit para kay Ethan ang katotohanan tungkol kay Sarah. Kapag natuloy ang annulment, sa akin mapupunta si Sarah dahil hindi mo naman siya anak. Kaya huwag mo munang ituloy. Magbabago na ako. Ako na lang. Pakiusap ni Sofia. Pagak na natawa si Ethan. Hindi kita ipagpapalit kay Lily. I can still have Sarah dahil sisiguraduhin ko makukulong ka. Pagkasara ng pinto, nagulat si Ethan na makita siya. Ngumiti siya rito at mahigpit itong niyakap. Ilang buwan ang lumipas, tuluyang naaprubahan ang annulment. Sa wakas ay hindi na rin nakatali si Ethan kay Sofia. Makalipas pang ilang araw, nakulong si Sofia dahil sa hindi nito nabayarang milyong-milyong utang. Sa huli, nanatili si Sarah sa kanila. Hindi na nawalay ang bata kay Ethan. I'm worried. Dalaga ka tapos pumatol ka sa isang single dad. Baka nakakaabala si Sarah sa'yo pero ayoko kitang pakawalan, Lily. Mahinang pag-amin ni Ethan. Hindi abala at hindi sagabal si Sarah sa atin. Tanggap siya. And honestly, I'm starting to like her. Ayoko talaga sa kanya nung una kasi napaka-brat niya. Pero habang tumatagal, na-realize ko na she's just like me. Pareho kaming brat. Biro ni Lily, kaya mahina naman natawa si Ethan. I love you, Lily. Buong pusong pag-amin na lalaki. Di mo ko iniwan. Tinanggap mo ko. Inalis mo ko sa madilim kong buhay at binigyan ng halagang buhay ko ngayon. Salamat. Tinanggap mo ko ng buo. Masaya ako dahil tanggap ako ng buong pamilya mo. At tinulungan pa nila ako sa mga nagbabanta sa buhay ko. Kaya malaya na ako makakabalik sa trabaho. Hindi niya alam na mataas palang katungkulan ng tatay ni Ethan sa gobyerno. Undersecretary ito ng isang government agency. At si Ethan, pwedeng hindi magtrabaho dahil sa business ng pamilya nito. Ngunit para malayuan si Sofia, ay kung saan nagsususuot. Mabuti na lang din at ginawa nito yon. Kung hindi, hindi niya ito makikilala. Tumingin siya kay Ethan na nakangiti. Mahal na mahal kita, Ethan. Mahal na mahal din kita. Hindi ako magsasawang sabihin sa iyo araw-araw. Sagot nito. Hinaplos itong pisngi niya bago marahan siyang hinalikan. Isang halik na puno ng kapayapaan, pagmamahal, at lahat ng hindi nila nasabi noon. Hindi man buo si Lily at Ethan nung nagkakilala sila, nabuo naman nilang isa't isa. At makalipas lang ang 1 taon, ay nagpakasal din sila. Hindi na nila sinabi kay Sarah ang totoo. Siguro ay saka na, kapag mas maiintindihan na nito ang lahat. Sa ngayon, gusto lang nilang malayang mahalin ang isa't isa. The End. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, ay huwag kalimutang mag-like at subscribe. Salamat sa pakikinig. Mag-iingat po tayong palagi at naway lagi tayong pagpalain. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!